Ito na nga po pala yung mga kaganapan namin dito sa bukid nung birthday ko. Kahit papano ay nakapaghanda naman po ako kasama ang ilan sa pamilya ko at pati na rin yung mga kasamahan namin sa church. Kahit papano ay naging masaya naman ang kaarawan ko. Yun nga lang may kapalit agad na lungkot at panibagong pagsubok ulit sa pamilya namin. Dahil araw nga ng linggo nun kaya inuna ko muna ang pagsamba nung umaga. Tapos nun nagpunta naman ako sa binyag ng inaanak ko dahil ninang nga ako. Dahil birthday ko nga nung araw na to at ang plano ko nga ay maghanda ng para sa hapunan. At kapag hindi nga umulan ng kinagabihan ay matutuloy nga yung overnight namin kasama yung mga kasamahan namin sa simbahan. Kaya naman lahat ng kaganapan ko nung umaga ay talagang madalian at hindi na nga rin ako nakakain dito sa binyag ng inaanak ko. Bali sumaglit nga lang ako rito at matapos ko nga ipag-pray yung pagkain nila ay umalis na rin ako agad dahil mamamalengke pa nga ako niyan. Bago ako namalengke, umuwi ulit ako sa Kubo dahil nag-message nga sa akin yung ate nila Arnie na pupunta nga raw sila dito sa Kubo at eto nga si Ran nag-iiyak nga raw dahil gusto akong makita. Naalala nyo nga yung batang sinurprise din namin ng cake at yung bata na hindi ko kadugo pero malambing at mapagmahal nga sa akin. Siya nga yung bata na yun. Nung mga oras nga na ito ay pauwi na pala sila sa Pantabangan dahil doon nga sila nakatira. At dahil gusto nga raw ako makita ni Ran kaya dumaan nga sila dito. Naku, nung kaarawan niya ay hiling niya rin na makita ako kaya talagang masaya nga siya noon. Hindi na nga rin sila nakapagtagal dito sa Kubo dahil pare-pareho nga kaming nagmamadali dahil may lakad pa nga. Masayang masaya na naman itong si Ran dahil nakapagkita nga ulit kami. Maraming salamat sa pagbisita dito sa Bukid, Ran. At nagpaliwanag ka pa talaga kung bakit hindi ka nakabili ng cake para sa akin. Okay lang yon at ayos lang naiintindihan ko. Ang importante, nagkita tayong parehas na malusog. Ito nga pala yung pasalubong nila sa akin, ang masarap na puto at kutsinta. Thank you Ran, nabusog ako at pati na rin yung mga bisita ko sa dalamong puto. Dahil di pa nga ako nagtatanghalian bago ako namalengke, kumain nga ako ng puto para kahit papano may laman yung tiyan ko. At eto nga, dumiretso na ako sa palengke pagtapos kong kumain. At eto, una kong pinamili ay yung sili na gagawin naming dynamite. Bumili na rin ako ng wrapper na pambalot dito. At eto, bumili na rin ako ng saging na saba dahil namimiss ko na nga yung saging. Hanggang ngayon kasi hindi pa gaanong nakaka-recover yung mga saging sa bukid dahil nga sa bagyong Pipito. Siguro nga ay nagtampo kaya hirap na nga silang mamunga ngayon. At bumili na nga rin ako ng 5 kilong bigas dahil paubos na nga rin pala yung bigas ko sa Kubo. At ito, naggrocery na rin ako ng ilan sa mga kakailanganin sa pagluluto. Tapos nung dumiretso ako dito sa bilihan ng ulam at bumili nga ako ng 3 buong manok na pang lechon dahil mag-lechon nga tayo mamaya. Nagtingin na rin ako ng mabibiling tulingan na isda pang ihaw. At bumili na rin ako ng kamatis at dumaan na nga rin ako dito sa isa sa mga content creator din ng Aurora Province at ayan, shoutout nga po sa inyo. At tapos namin mamili, ayan, puno na naman itong sasakyan natin. Bale, sa susunod baka meron na ring sidecar itong motor natin para hindi na ako nahihirapan sa pagdala ng marami. Lalo na ngayon, paunti-unti nagkakaroon na rin ako ng mga alagang hayop sa bukid. Pag nga nabili ako ng pagkain nila, nahihirapan ako at hindi ko nga alam kung paano ko dadalahin. Nung nakaraan kasi, bumili ako ng pagkain ng alaga kong bibi, kalahating sako rin yung binili ko na darak at ayun, dyan ko nga pinilit isakay sa harapan ni Matt. Hindi na nga kinaya nung motor ko yung mga binili namin kaya ayan, naghiram na nga lang din ako ng tricycle kay Kuya Frank na asawa nga ng ate ko. Thank you Kuya Frank. Pagdating namin dito sa bukid, nandito na rin yung mga kasamahan namin sa simbahan dahil overnight nga ito kaya maaga-aga rin sila nagpunta dito dahil magsiset pa nga sila ng mga tent nila. Bukod doon, natulungan nga rin nila ako sa paghanda at sa pag-aasikaso. Thank you kay Ate Jonah at kay Giberlin na tumulong sa paggawa ng dynamite. Ayun, napagaan nga ang trabaho ko. Thank you City El Baler sa pagtulong. Habang nag-aasikaso sila ng ilan sa mga lulutuin, eto naman minarinate ko na rin yung lelechonin naming manok at ayan nga, oh, ang sarap. Thank you nga pala kay Kuya Mike, ayan may iihawin na kaming hotdog. Nagpaapoy na rin ako dito sa labas dahil dito nga ako magsasaing. Nilagyan ko na nga rin ng tanglad yung loob ng manok pantanggal lang sa. At tinalian ko na nga rin para hindi malaglag yung tanglad kapag iniihaw na. Ayan, okay na, pwede nang ihawin. Habang nag-aasikaso ako ng lelechonin na manok, eto namang mga kasamahan namin sa simbahan, ayan, abala rin sila sa paggawa ng dynamite at inasikaso na rin nila yung rekado na gagamitin sa pagluluto ng pansit.
Habang iniihaw na nga yung manok, sinunod ko namang i-marinate yung binili kong liempo para sa umagahan nga namin kinabukasan. At sunod ko namang inasikaso itong nabili kong paa ng manok na iihawin din namin. At ayan, nakapaghanda na rin pala sila ng gagamitin namin para sa sausawan, yung merong pipino, ang sarap. Habang nag-aasikaso ako sa mga iba pang lulutuin, umaalalay rin ako dito sa pagliletsyon nila. Tumutulong-tulong din ako magpahid. Ito nga po palang pinampapahid ko dito, yan nga yung pinagmarinatan ko at nilagyan ko lang ng kaunting ketchup para mas maging mapula nga yung lechon natin. Habang nag-iihaw kami ng manok, niluluto na rin nila dito yung dynamite at sila Giberlin na nga rin lang nagluto. Ayan, nakapatong pa nga siya sa upuan dahil may kataasan nga yung kalan natin. Marami nga pong nagko-comment sa vlog ko na mataas daw yung kalan ko dito sa bukid. Opo, mataas nga po yan. Kahit ako nahihirapan ako magluto dyan at madalas napapaso nga yung kamay ko. Huwag po kayo mag-alala dahil nag-iisip na po ako ng paraan kung paano ko yan mapapababa. Ayun, ang galing ng pagkakasaing, saktong-sakto at hindi nahilaw. Dito naman, nagigisa na nga rin ako ng rekado para sa lulutuin naming pansit. Ako, kinapos nga ako sa pamalengke kaya hindi nga ako nakabili ng panahog sa pansit. Pero okay lang yan, meron naman na tayong inihaw na manok eh. Iniihaw na nga rin nila dito yung hotdog. Ang ganda talaga ng kalan natin. Oh, pwedeng pagsabayin habang nagsasaing. Pwede ka dyan mag-ihaw. Mga oras nga na ito ay konti na lang din at maluluto na nga itong lechon natin. Naku, nakakatakam kahit ini-edit ko na lang. Nung mga oras nga na ito ay umambon na rin at parang uulan nga ng malakas kaya ayan, naglagay na nga din sila ng tolda dito sa harap ng kubo. Maraming salamat ulit kay Kuya Mike na palaging handa. Siya nga nag-prepare niyang tolda na yan. At eto sa wakas, dahil tapos na nga namin lutuin yung mga pagkain, kaya ayan, mag-aahin na nga kami at bali yung mga bata ay magbubudal fight na lang sila at yung mga elder naman ay magpaplato na lang. Ay parang ayaw ko na tong i-edit. Nagugutom ako sa kakatingin dito. Ang sarap at nakakatakam. Lord, thank you po talaga sa masasarap na pagkain na dati hindi nararanasan at ngayon kahit paano ay nararanasan na. Sa ngayon, lechong manok muna tayo. Malay nyo, sa susunod, lechong baboy na. Uy, sana nga. Habang kinakabit nga nila yung tolda kanina, inalis nga muna nila itong pailaw dahil baka nga raw masira. At ayan, ikinakabit nga ulit namin ni Kuya Mike para maisindi na nga namin at para mas magliwanag din dito sa labas habang kumakain kami. At dahil handa na nga lahat, kaya ayan, kakantahan na nga raw nila ako ng happy birthday. Pero bago yun, sabi ko magla-live nga muna ako para makita rin ng mga supporters natin yung kaganapan nga sa kaarawan ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dalangin po namin, Lord, hallelujah, love you po, Panginoon, na lumag po, Panginoon, yung kanyang spiritual life, Panginoon. Na kayo po, Panginoon, yung kanyang paglingkuran, Panginoon, ang puso, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, ito po mga biyayang narito, Panginoon. Paspasan mo nga po, Lord, linisin at magbigay po kalakasan ng aming katawan, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, na ibalik mo nga po ito, Lord, na bibigyan at mga po. Maraming po salamat, Lord, sa tayong pangalan ng anak, na Diyos sa gusto, aming Panginoon. Amen. Grabe, ang sarap pala talaga sa pakiramdam pag nakakantahan ka ng happy birthday. At kahit sobrang simple lang nung selebrasyon ng kaarawan mo at kahit hindi ganun karami yung handa, basta ang importante ay ang kasama mong mga tao, yung tunay at totoong nakasuporta sa'yo. Pagtapos nga namin kumain, eto ng mga kabataan sa church namin ang naghugas. Maraming salamat kay Ivan at kay Jason na masipag at sila na nga ang nagpresentang maghugas dito. Ako, pag sila nga ang bisita nyo, hindi nga sila nag-aak na bisita dahil marunong nga silang magkusa. Sila nga yung tipo
po na kapag nakikita nilang gumagawa ka, sasabihin nga nila kami na dyan. At nandito nga rin yung isa kong ate at siya nga rin naghugas ng kaldero. Paglipas nga ng ilang oras na kwentuhan, pagtapos namin kumain, eto nga si Papa biglang inatake sa sakit niya. Nakakalungkot nga lang dahil nitong mga huli ay madalas na nga ang pag-atake ng sakit ni Papa. Pasensya na nga rin po pala kayo kung hindi nyo na madalas makita si Papa sa vlog ko. At sa maraming nagtatanong po kung bakit nga raw hindi na nila nakikita si Papa sa vlog, balang araw po ay maiipaliwanag ko rin sa inyo. Nag-upload nga po ako ng short video na inaatake si Papa at maraming nga nag-comment daw na bakit daw hindi agad namin dinala sa ospital, bakit daw nabidyohan pa at bakit daw inuna pa namin ang prayer. Sa totoo lang po, umpisa pa lang ng pag-atake niya ay sinasabi na namin sa kanya ng paulit-ulit na dalahin na namin siya sa ospital, kaso nga lang ay ayaw niya at palagi niyang sinasabi na kung dadalhin nga raw namin siya sa ospital ay mamamatay na daw siya. Kahit anong pilit po talaga namin sa kanya ay ayaw niya. Kaya dinaan na lang po namin sa prayer. At sa mga nagsasabi naman po kung bakit inuna pa namin ang pagkuha ng video, maraming beses na po na pangyayari na inatake si Papa, pero pansin nyo, ngayon ko lang siya ulit sinama sa vlog. Di ko na nga po maintindihan minsan dahil maraming nagsasabi at maraming nagtatanong keso ano na daw update kay Papa, keso videohan ko raw at gusto nga raw nilang makita. Ngayon naman po maraming nagsasabi na bakit inuna ko daw ang pag-video kay Papa. Ito na nga po yun kaya ako siya kinuhanan dahil para makita nyo nga po kung ano ng sitwasyon niya. Huwag po kayo mag-alala kasi ginawa naman po namin yung best namin para mapakalma siya. Halos inabot na nga rin ng 2:00 ng umaga ang pag-atake nga ng sakit ni Papa at eto, binilihan nga namin siya ng gamot. Ito na nga yung sinasabi ko na hindi talaga maiiwasan sa buhay natin at biglaan merong pangyayari na kinakailangan natin ng pera. Kaya importante talaga at kailangan din natin ang pagtitipid o kaya marunong tayo maglaan. Lalo na kung wala tayong ibang inaasahan, kaya dapat palagi nating iisipin kung paano yung kinabukasan. Nung kumalma na nga si Papa, biglang may sumulpot nga ditong malaking paru-paro. Tignan nyo, ang ganda nga. Marami nga pong sabi-sabi na kapag nga meron daw ganito sa bahay natin or merong sumusunod sa ating ganito, meron nga daw ibig sabihin. Kayo po, ano po kayang ibig sabihin para sa inyo nito? Pwede nyo po bang i-comment sa video na to kung ano pong ibig sabihin sa inyo nitong may malaking ang paru-paro na sumusunod sa atin or paali-aligid sa bahay natin? Hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos at sa lahat po ng mag-share. Ingat po kayo lagi!